sila'y tumanggi sa aming paanyaya. Nakapagtataka, gayong sa pagbuo naman ng batas at sa pagkumpleto ng implementing rules and regulations nito, naging bahagi ang mga kinatawan ng malalaking hotel sa malawakang konsultasyon para sa lahat ng maapektuhan ng nasabing batas. Ang lead agency kasi ng Republic Act na yan ay ang DSWD at Red Cross. More than 15 agencies kami. Ngayon, HRAP, Hotel and Restaurant Association was one of them. Dinala pa namin yan sa Luzon, Visayas at Mindanao para lahat naman yung mga members doon ng Hotel and Restaurant at mga agencies doon makasali at makapagbigay ng kanilang mga ideya at mga input. Malinaw rin sa batas na hindi inoobliga ang mga establishmento na mag-donate ng pagkain, kundi hinihikayat lamang sila na gawin yun. Ibig sabihin, walang parusa kung tumanggi man silang mag-donate ng pagkain. Kaya walang nakikitang dahilan si Araneta para hindi makiisa ang mga may-ari ng restaurant at hotel. Dapat yan natitake up. At in-encourage sila na sabihan sila na, o ha, kapag merong kumatok sa inyo, bigyan nyo ng maski anong maibibigay nyo. Hindi pa natitake up yan. Hindi pa nadidisseminate siguro na mabuti. Ang Philippine Red Cross naman, ang NGO partner ng DSWD sa pagpapatupad ng Food Donation Act, ay handang-handa na raw na may patupad ang batas. Pinakita pa sa akin ni Chairman Gordon ang mga gagamiting modernong sasakyan para kumolekta ng pagkain at ipamahagi ito sa mga nagugutom. Ito, may lutuan sila, no? So, pagdating sa ibang van, pwede mong gamitin to. Ito, may kuryente ito, nakakadikit siya. May tubig yan sarili, may fridge yan, merong ugasan, kompleto sa pots and pans. Meron pang basurahan yan, kompleto, plastic bags, kompleto lahat. Total at nakahanda na rin naman pala ang Red Cross. Hinikayat ko na, subukan na namin ang proseso ng Food Donation Act. Una naming pinuntahan ang isang restaurant sa Maynila. Nakiusap sila na wag na lang silang pangalanan. Nag-donate sila ng soup at adobo rice. Tinanggap ng staff ng Red Cross ang pagkain at mabilis na inilagay sa kanilang espesyal na sasakyan na ginagamit sa mga feeding programs. Dinala muna ang pagkain sa pinakamalapit na opisina ng Red Cross para mai-repack ng mga Red Cross volunteer. Agad na dinala ang pagkain sa napiling beneficiary, ang mga taong nakatira sa ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Meron tayo ngayon na programa na naglalayon na maiangat kayo sa inyong kinalalagyan ngayon. Yung mga nagugutom ba kayo? Opo. Yung mga nagugutom ay talagang bibigyan natin ng pagkain dahil merong mga mabubuti ang kalooban na nais mag-donate sa inyo ng pagkain. At matapos ito'y mabilis na rin naming sinimulang ipamahagi ang pagkain. Para sa mga nakatanggap, malaking bagay na ito para maitawid ang gutom nila sa araw na ito. Isa pang restaurant sa Binondo ang nagbigay naman ng packed meals. Anong klase mga food ang nito-donate ko sa ano? Ano ito? Brown rice, saka meatball, saka lumpia Shanghai. Which is good. At least marami tayong mapapakain doon sa mga dinodonate nyo. Dinala namin ito sa ilang residente na nakatira sa ilalim ng tulay sa Tondo. Dito po kami sa Red Cross para magbigay po ng tulong para po tumugon sa mga pangangailangan po natin kapag kalusugan. Malaking tulong daw ang munti naming dala dahil ngayon pa lang daw sila kakain. Kung akala nyo po ay tulay lang ito, sa ilalim po ng tulay ay nakatira ang may 6 na pamilya. At sila po ay nahihiwalay lang sa pamamagitan ng mga maliliit na pader at meron sila mga kanilang mga kwarto dito sa ilalim ng tulay. Kahit gabi na, tuloy pa rin kami. Dumiretso kami sa isang malaking restaurant sa Makati. Ipinakita nila sa amin ang inihanda nilang pagkain na idodonate sa Red Cross. Mula sa mga natira nilang gulay at iba pang di na gamit na mga pangsahog, kesa itapon at masayang, nagluto sila ng pansit. Arroz caldo naman, yung mga tira-tira naming sinain na kanin.
So, ginawa namin siyang arroz caldo. Tapos, yung mga puto-puto ng chicken na hindi na namin ginagamit, yun yung ginawa naming broth para sa arroz caldo. Plus, konting pampasarap, yung parang balat ng manok, yun yung ginawa naming chicharon. Kahit gabi na, dinala na namin agad ang pagkain sa isang komunidad sa Makati para sa mga nangangailangan doon. Mahabang naging pila, pero lahat may natanggap at may mauuwi kahit paano sa kanilang pamilya. Nakita kong marami talagang pwedeng tumulong at matulungan sa magandang hangarin ng Food Donation Act. Kaya isang hamon ito sa mga malalaking negosyo tulad ng mga hotel, restaurant, supermarkets na makiisa rin sa pagpapatupad ng Food Donation Act. Wala akong ilusyon na ang Food Donation Act ang tatapos sa problema ng kagutumang nararanasan ng marami nating kababayan. Hindi ito dapat pumalit sa kinakailangang isang malinaw at komprehensibong programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Pero ang pagpapatupad ng Food Donation Act ay tulong at tulong pa rin na dapat nating suportahan. Alam natin na may pagkukulang ang gobyerno kung isyu ng kagutuman sa Pilipinas ang ating pag-uusapan. Pero hindi naman dapat iasa na natin lahat sa ating gobyerno. Kinakailangan tayo mga mamamayan ang magtulong-tulong na rin para maiahon sa kagutuman ang marami nating mga kababayan. Sinasabi pa nga ng mga pag-aaral na tumataas ang bilang ng mga nagugutom sa Pilipinas. Pero napakarami naman ng mga sobrang pagkain mula sa mga fast food chain, hotel, restaurant na itinatapon lang. Hindi ko yata maintindihan ito. Bakit hindi na lang tayo magkaisa at magtulungan at yung sobra-sobrang pagkain ay bigay na lang natin sa mga mahihirap? Pero kaakibat ito ay ang pagtuturo sa kanila ng mga paraan para maihaw nila ang kanilang mga sarili sa kahirapan. Babantayan ko kung paano ipapatupad ang Food Donation Act na ito. Dahil ako po ay naniniwala na isa itong mahalagang solusyon para maibsan ang kagutuman ng marami nating mga kababayan. Ako si Julius Babaw at ito ang aking krusada. Sessionista 2011, February 5, 2011 at the Araneta Coliseum. Tickets available at Ticketnet. Wow! Grabe so nagulat kayo sa amin kasi nagulat din kami. Yes. Sobrang excited kami ngayong madaling araw. Dahil nakuno